The title is Transformed in the Image and Likeness of God. Sabihin nga natin lahat, transformed in the image and likeness of God. Hallelujah. In 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 16, do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with unbeliever? What agreement there between the temple of God and the idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. In verse 17, sabi niya, therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean things, and I will receive you. And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Heavenly Father, I lift up these words. May your word be imparted to each and everyone's heart and our mind tonight, O God. May the Holy Spirit lead us in the way that we should go. In the name of Jesus we pray. Amen. Sabi sa Tagalog, huwag kayong makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Wala nga naman, ano? Di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. In verse 17, kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Talagang ang positive and negative force, hindi talaga pwedeng magsama. They will always repel each other. Hello? Hindi pwedeng magkadikit. Nasubukan nyo na bang ipagdikit yung magnet ng negative and positive? Anong nangyayari? Nagre-repel, no? Talagang ayaw nila, miski anong pilit mo. Pag pinilit mo gano'n, dumudulas. Ang langis at tubig hindi rin pwede. Ang mananampalataya sa hindi mananampalataya, hindi talaga pwede pagsamahin yan. Napag-aralan natin na ang world ay tinatawag na cosmos, and cosmos is system. Anong klaseng sistema mayroon ang mundong ito? Amen? Kaya naman sabi sa Romans chapter 12 verse 2, therefore, sabi niya, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sino na po rito ang tumanggap sa Diyos, tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang Panginoon
at tagapagligtas. Sabihin mo, ako yun. Hallelujah. Kaya naman, sabi ni Pablo, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Amen po ba? Dapat po, sa mga panahong ito, nauunawaan mo na kung sino ka. Tanungin mo yung katabi mo, kilala mo pa ba kung sino ka? Amen? Minsan kasi nakakalimutan natin kung sino po tayo eh. Hello? Dapat po, kilala mo ang sarili mo, nauunawaan mo ang sarili mo, tanggap mo ang sarili mo sa mga panahong ito. After you receive Jesus as your Lord and Savior, mga kapatid, dapat iba ka na. Amen? Kaya ang sinabi niya rito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Paano daw? By the renewing of your mind. Hallelujah. Ang katotohanan sa mga panahong ito, you are no longer in the world, but you are for God. Period. Hello? Pastor, akala ko ba mahal ng Diyos ang world? Ang world in John chapter 3 verse 16, God loved the people and He wanted to demonstrate His love for us. God is giving us a chance to be restored what was lost. Nung ginawa ng Diyos ang sangkatauhan, perfect naman po tayo eh. After His own image and likeness. Pero nang dahil sa kasalanan, tayo po ay nakain ng panibagong sistema. Hello? Tayo po ay napaloob sa panibagong sistema, sa panibagong pamamalakad. At ang pamamalakad na yon ay ang pamamalakad ni Satanas. Kaya doon naman sa sinasabi sa Romans chapter 12, verse 2, yung salitang world, it is about the pattern or the system of this corrupted world. Kaya nga po, therefore, sabi niya, God loves the people, but not the system of this world. Hello? Ikaw at ako, mahal niya. Maging sino ka man. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Nagsakripisyo para sa ating lahat. Dahil hindi niya mayaalis ang katotohanan na siya'y Diyos ng pag-ibig. Hindi niya mayaalis ang katotohanan na tayo ay mula sa Kanya. Nilikha niya po tayo. Amen po ba? Hindi po yung mayaalis sa Kanya. Mahal na mahal na mahal na mahal ka niya. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka niya. Amen? Sinasabi ko doon sa dalawang bisita natin, mahal na mahal kayo ng Diyos. Ang hindi mahal at hindi tanggap ng Diyos ay yung sistema ng mundong ito. Sapagkat ang mundong ito ay corrupted na ng kasalanan. Amen po ba? God, sabi nga natin, loves the person but hate the system that cause us to sin. Hello?
Nakita niyo yung sistema ngayon? Manunod ka sa TV, laman ng balita, yung mga congressman, yung mga senators na dating kakampi ni Duterte, ngayon lahat nagbaliktaran. Nung si Duterte ang presidente, lahat sila nakakapit tuko doon. Nung nawala na siya, lahat sila galit na kay Duterte. Tama yung sabi ni Duterte, napakawalang mga prinsipyo ang mga taong ito. That is the system. Tingnan nyo, after ni Marcos, lahat ng nakakapit kay Marcos ngayon, kung sino man yung susunod na magiging presidente, doon uli kakapit ang mga tuko. Kaya ano mangyayari sa mundo natin? There is no such thing as loyalty. There is no such thing as faithfulness. Amen? Nakakapagod. Pag pinanood mo, Diyos ko, madidismaya ka. Alam mo, kaninang madaling araw, na naginip po ako eh. Masamang panaginip sa pwedeng mangyari sa Pilipinas. Alam niyo yung impact ng pananalita ng ambassador ng USA, napanood niyo po ba? Na nandito ngayon sa Pilipinas. Matindi po yun. Sapagkat ang US ay talagang inuudyukan tayo na makipag-away sa China. Alam niyo kung ilang mga barkong pandigma ang pinadala nila ngayon sa Taiwan in preparation for World War III. And na naginip ako, Diyos ko, balikwas ako. Kaya madaling araw pa lang, nagme-message ako sa intercessors for us to pray. Na Lord, please control the situation. Sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, we will heard rumors of war. Sana rumor lang siya. Amen? Nung panahon kasi ni Duterte, he tried to reach out China. Ngayon, tinitira siya because of Pogo. Okay? Alam niyo po ba yung Pogo? Sabi nila sugal, di ba? Tama naman po yung sugal eh. Pero yung Pogo kasi, yun po ay sugal sa ibang bansa. Hindi po dito. Napapanood lang po dito. Amen? Pero nag-generate siya ng pera. Kasi nga, maraming mga call centers na nakakonect sa Pogo. Nakukuha niyo ibig sabihin? Pero bakit yun ang itinitira kay Duterte? You see, why? Because our present administration is pro-USA naman. Ang US, mga kapatid, you should know their history. Sinakop na po ba tayo ng US o hindi? Nasakop na tayo, kaya nga si General Luna nagalit eh. Paano nila tayo sinakop? You should know your history, mga kapatid. Unti-unti, nandito lang sila, kunwari namamasyal. Kunwari aid. Bigay-bigay ng aid. Bigay-bigay chocolate. Tuwan-tuwa naman ng mga Pilipino. Isang araw, madami na pala sila rito. Isang araw, sinakop na nilang Fort Santiago. Intramuros. Isang araw, sinasakop na pala nila ang Manila. Parating na ng parating ang mga Amerikano hanggang sa nasakop na nila tayo. And same strategy is what they are doing sa mga panahong ito. That is why President Digong is forced to stand in Netherlands. Bakit? Kasi in-expose niya
nagalit sa kaniyang administration. Why am I telling all these things? Because this is the system of the world. Nakakalungkot. I was rebuked kasi nga, sabi ko, Lord, nare-rebuke ako ng Lord. Kita mo yung system na yan. So, panalangin mo na lang. Huwag mo nang anuin. Amen? Why do God hate the system of the world? Bakit kaya galit ang Diyos sa sistema ng mundong ito? Iniisip niyo po ba yan? Bakit galit ang Diyos sa sistema ng mundong ito? Why? Because there is a mind behind the system. May nag-isip sa sistemang yan. Sino daw yung nag-isip na yan? 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. In 1 John chapter 5, verse 19, we know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. We know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. Hey! We are not just here to just enjoy singing. We are here so that God will give us the truth. Para hindi tayo maging ignorante. Para maunawaan mo kung sino ka. And we are in Him who is true. By being in His Son, Jesus Christ, He is the true God and eternal life. Amen. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, sabi niya, if anyone is in Christ, ano daw? The new creation has come. The old has gone, the new is here. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Hello. Let us not forget what God has done for us. Hallelujah. Hallelujah. Sino na rito ang may Kristo? Ano daw pagka may Kristo ka na? Ano sabi? The new creation has come. Kasi akala lang ng lahat, religion, basta ako iglesia, basta ako katoliko, basta ako born again, basta ako baptist, basta ako, hindi naman yun ang sinasabi niya rito eh. It is not about religion. It's about you. May pagbabago ka ba? Amen? Kaya po sinasabi rito, transformation, not conformity. Hello? Can we say that? Transformation, not conformity. Ano daw ang ibig sabihin sa Tagalog niyan? Pagbabago, hindi sa pakikiayon. Actually, this is just the first part. Maiksi lang po ito. Kasi itutuloy ko na lang po ito sa Sunday.
bibitinin ko kayo ng konti. Transformation, not conformity. Any person who embrace a system, he or she must obey and submit to that system. Is that a true statement? Sino man sa atin dito ang sumanib sa isang samahan, mga kapatid, anuman ang sistema ng samahan na yan, kapag kakaanib ka doon, imposibleng hindi mo susundin yung sistema nila. Amen po ba? Hello? Sa fraternity lang kanya-kanyang di ba? And there are house rule inside the fraternity. Sa churches lang, may kanya-kanya tayong house rule inside the church. But the reality is, you and me is now under, kanino ka na? Under? Laksan nyo, si Presi lang ba nakakaalam? Under na, saan ka na naka-under ngayon? Kay Kristo. Sabi na nga sa 2 Corinthians, if anyone is in Christ, ay, sino na rito ang na kay Kristo? Hallelujah! Ngayon, pagka sinasabi mo, ako ay kay Kristo, at nananatili ka pa rin sa sistema ng world na ito, then you are not with Christ. You are not in Christ. Kaya nga ang simbahan natin, live in Christ. Amen? Hindi pa pwede, hindi pa pwedeng sa linggo kay Kristo ka. Sa Lunes, sa barkada ka. Amen? Kung kay Kristo ka, miski nasa barkada ka, transformed ka, hindi ka conformity sa kanila. Miski nasa trabaho ka, miski nasaan ka, dala-dala mo ang pagiging transform mo. Hello? And napakadali, no? Alam mo, kapag ikaw ay nasa grupo, sa basketball team lang, di ba? Madali mong ma-identify kung sino yung team A, team B. Bakit? Kasi may uniform sila May sistema. Amen? Uniform ka tayo, anong tatak natin? Para malaman mo ikaw ay sa Diyos. Sabi, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Hello? Kaya natutuwa ako sinasabi ni PK kanina Hindi tayo magmamurmur. Bakit? Hindi mo tatak yun. Hindi mo sistema yun. Hello? Unawain mo kung sino ka ngayon. Amen po ba? When you belong to a group, you do not have a choice but to be with that system. Hindi pwede. Pagka ang tatak mo ay Sputnik ka talaga. Kumilos kang Sputnik. Mag-isip kang Sputnik. Naintindihan nyo? Pag ikaw ay kay Kristo, kumilos kang kay Kristo. Mag-isip kang parang si Kristo. Amen.
ba? Hindi ka pa pwedeng kay Kristo ka, pero kilos mo, demonyo. Isip mo, demonyo. Then you are not in Christ. Hallelujah. So what are the mind transformation to be expected to a believer of Christ? Importante po ito, dalawa lang to. Then we will end. Gusto nyo malaman? Number 1. When we receive Christ, He is not just a Savior, but Lord. Di ba pag tinanggap natin ang Panginoon, pag nagsa-salvation tayo, tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ang gusto lang natin minsan sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, tagapagligtas. Nakakalimutan natin yung pagiging Panginoon. Kaya ang Panginoong Jesus nagtatanong, sabi niya kay Peter, who do you think I am? Si Peter ba yung tinanong niyang gano'n? O ano sagot niya? My Lord. Sabi niya, ano? You are the Christ, sabi niya. The Son of the living God. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi tao ang nagsabi sa iyo yan. Ni-reveal yan sa iyo ng Espiritu ng aking Ama. Hello? But to make it simpler, sabi niya, ang presidente po kasi, we are in democratic country, tama? Ang presidente, limited lamang siya. Lalo na sa ating constitution, limited lang ang presidente ng 6 years. Hello? At pwede pa nga siyang ma-impeach. Amen? Pero ang hari sa kingdom of heaven, ikaw at ako, maging lahat ng nakikita mo, Kanya. Uy, gising. Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya sabi po sa Philippians chapter 2 verse 9, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Pag sinabi mong landlord, siya yung nagmamay-ari ng lupa. Kaya yung Lord, it is a legal term. Pag sinabi mong Lord, pag-aari niya yan. Hello? Kaya ang sabi ng Panginoon, do not worry. Hello? Erwin, huwag kang mag-alala. Bakit ganun na lang ka-confident ang Diyos magsabi sa atin, Lucky, huwag kang mag-alala. Presi, huwag kang mag-alala. Bakit? Paulo, huwag kang mag-alala. Bakit? Sabi niya, anong iaalalahanin mo? Akin lahat yan. Kung yung aking anak na si Jesucristo, nag-iisa, ipinagkaloob ko pa sa'yo, ano ang hindi ko pwedeng ibigay? Ay, dapat yung transformation ng isip natin, number 1 yan. Have that confidence with your God. Mabigat na isuliranin. Imbes na doon ka tumingin sa problema, ang isipin mo, teka muna, yung Diyos ko pag-aari lahat. Ano ang dapat kong ikatakot? Presi, do not worry.
Kaya si Jesus Christ, even to the point of death, hindi siya natakot. Alam niya kung sino siya. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. Yes, nararamdaman niyo yung sakit, yung hirap, yung hapdi, yung pang-aalipusta sa kanya, yung pamamahiya sa kanya. Ramdam niya lahat yon. Even to the point of death, Father, into thy hand I commend my spirit. Even to the point of death, pinagkatiwala niya ang buhay niya sa Ama kasi alam niya yung Ama ang nagmamay-ari sa kanya. Kaya sabi niya, what profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Oo nga naman. Itong mga corrupt na mga politicians natin, akala mo hindi mauubos yung kayamanan nila. Akala mo hindi magtatapos ang kapangyarihan nila. Pagharap nila sa hukuman ng Diyos, hindi mo siya pwedeng suhulan, bigyan kita ng 150 million, papasukin mo lang ako sa langit. Hello? So do not ever forget that what you receive and accepted is the system of God in heaven. And what is the system? I own everything, son. I own everything. That is why you can pray. Because prayer is a petition. It is a legal term once again. Ba't ka nagdadasal sa Diyos? Bakit? Kanya lahat eh. Sino magpapahintulot para magbigay sa iyo? Siya. Oy, kanino ka hihingi? Kanino ka magpe-pray? Di sa Kanya. Gets nyo? Ang sarap. Diyos ko, nakakaiyak ka, Panginoon. Yung iba naranasan na eh. Ano yung naranasan nila? Nothing is impossible. Sino na nakaranas ng mga bagay na gano'n? Ay! Summer! Tag-init. Yung sizes, small. Ang hirap ibenta. Sabi ng Panginoon, PK, Daniel, do not worry. Hindi lahat ng buyer ay large at extra large. I can touch people who are small in sizes, medium in sizes. Tatouch ko lang yan. Why? Because I am your God. I own everything and control everything. Pero pag nag-murmur ka, murmuring, kabaliktaran ng faith. Ang sabi ng Hebrew, chapter 11, you can never please God without faith. Amen? Kaya mag-iingat po tayo na magre-reklamo tayo sa panahon na kung saan sa tingin mo ang hirap-hirap naman, grabe naman to. Panginoon, grabe naman, parang pasan ko ang daigdig. Isipin mo, anak, akin lahat to eh. Anong mahirap para sa akin? Amen?
lagi ko sinasabi sa inyo, ako naiiyak ako every time I see Monica. Nagsasuffer siya. Nung Wednesday, natutulog na kami, hating gabi, 12:40. Naalimpungatan ako, may babaeng pumasok sa kwarto namin, maliit. Dire-diretso. Tapos tumayo sa harapan ko. Sabi niya, Pastor. Oh, nak, pagtingin ko, si Regina. Sabi ko, dire-diretso to sa kwarto namin. Pastor, si Ate Monique po. Bakit? Sabi ko, nanginginig din niya po, makontrol po. Pastor, dali lang, relax lang anak ha. Bigla siya pumasok sa kwarto namin. Buti hindi kami naglalak ng pinto eh. Diretso. So bangon kami. Pagtingin namin si Monique, talagang hindi niya makontrol, nangangatog. So kinuha ko kagad yung oxygen, salpak ng oxygen. Hindi pa rin, ganun pa rin. Talagang... So, search ako. Alam mo, sabi ko sa inyo, doktor na rin ako eh. Search ako, anong cause ng chill. So, yung cause niya is seizure, which is talagang meron siyang history ng seizure. So, sabi ko, ma, bigyan mo na nung gamot niya. Umiinom ka pa ba nung gamot mo sa seizure? Hindi na raw, tinigilan niya. So, pinainom namin. Inom siya ng gamot sa seizure. So, research ulit, pwedeng cause ng panginginig is either mataas ang lagnat or mababa ang sugar. So, takbo na naman ako sa kwarto ko. Kinuha ko yung pangsukat ng sugar. Ang galing ni doktor eh. Yung wisdom kasi, sabi ko, Lord, so, tingnan ko yung sugar mo, pak. Pagtingin ko, bumagsak ng 56 lang yung sugar niya. So mababa ang sugar. Hanap ako ng soft drinks, wala. Meron kami, zesto. Pak, tiray mo. Tinira. Maya, kina ako pa. Galing, zesto lang pala, no? You see, alam mo, si Nicole ngayon, nakikita ko, Lord, grabe, binuhin mo, ilang taon na yung anak ko? 16 na ba? Magsi-16 na. Ilang taon ka na? 19, yung anak ko 16, babae. Hindi makalakad, tapos pag magsalsalita, pagka excited siya, may gusto siyang sabihin, hindi niya agad masabi, ako na masasabayan ko rin siya, Okay? Alam mo, sobrang hirap sa damdamin ng ama. Yung makita mo yung dalawang anak mong babae na ganun. Alam mo, si Nicole ngayon sobrang bigat. From second floor, bababa ko yun. And alam mo yung anak ko, nahihiya siya, naaawa siya siguro sa amin. Ayaw niyang may istorbo kami. Ngayon nilalagnat kaya hindi sila nakasimbay. Gusto niya pa rin, gusto ko magsimba, pa. Sabi ko, hindi na, diyan ka na muna, magpahinga ka muna. So, sabi niya, gigisingin ako ng gabi yun. Pa. Nagsisearch siya ng elevator. Diyos ko, elevator. Pa. Gusto niya, magkaroon kami ng elevator sa bahay para hindi daw siya mahirapan bumaba. Kasi naaawa na raw siya sa akin kasi ang bigat niya eh. Mabigat. Wala na. Si Daniel ang tagabuhat niya. Si Lucky, tagabuhat niya. Wala na. So, it's either ako or sometimes si Monique. Si Monique parang ang hirap mga kapatid. Pero alam mo, iniisip ko, Panginoon, di bali mag-suffer sila sa temporal season ngayon kaysa sa permanenteng season na kung saan nasa langit na. Yun na lang po ang aking iniisip. Alam ko may glorified body. Darating ang araw, mararanasan ng anak ko yun. Amen? So, imbes na ako yung mag-murmur, mawalan ng gana, nagpapatuloy ako sa paglilingkod, nagpapakatatag,
Hindi ko naman po sinasabi sa inyo na napakatatag ko na, pero pinipilit ko pong magpakatatag dahil yun po ang katotohanan. Hindi ko sinasabing madali ang mga pinagdadaanan ninyo. Talagang meron po tayong mga dadaanan na sobrang gusto mo nang sumuko. Gusto mo na umaayaw ka na sa buhay. Pero wag. Paniwalaan mo that Jesus is Lord. Jesus is Lord. Hindi kaya nga laging siya ay tagapagligtas. Pero mananatiling siya ang Panginoon. Amen? Number 2, sabi niya rito, living a life that pleases God. Ano daw po? Our thoughts, attitudes, and perspective must now be aligned to God's instruction through the Word and the Holy Spirit. We are to project ourselves to the original image God has created us. Amen? Transformation is a necessity to prove that you belong to the kingdom of God. Hindi pa pwedeng walang pagbabago. Amen? Tingnan mo yung nangyari sa road rage. Sa init ng ulo. Ang ganda-ganda ng asawa niya, ang yaman-yaman nila. Nakapatay ka. Ngayon, kulungan siya. Sira ang buhay nila. Sa isang iglap. Why? Hindi siya kumilos. Hindi siya nag-isip ng isip ni Kristo. Si Jesus Christ, pinahiya na siya eh. Hubot-hubad na siya eh. Sige nga, kung hari ka, bumaba ka nga dyan, ligtas mo sarili mo. Hindi pinatulan ni Jesus. Ganon, mag-isip si Jesus. Amen? Hindi ko sinasabing perfecto na tayo. Pero mula ngayon, let us practice of who you are being in the image and likeness of God. In Romans chapter 8, verse 9, sa Tagalog, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Huy! Ano sabi niya? Sa katunayan. Hello? Sa katunayan. Ano sabi niya sa English? If indeed the Spirit of God lives in you. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, ano sabi? Hindi kay Kristo ang taong yun. And 2 Corinthians chapter 3 verse 18, at ngayong naalis na ang talukbong nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Hello? Sino excited doon? Hallelujah. Relax ka lang. Amen? Ano yung second song natin kanina? Alam mo, ang ganda ng mga kanta natin kanina. Eksakto sa pinag-aralan natin. So we will end in this part, on this part. Ito itutuloy ko na lang sa Sunday. Okay? Tutuloy ko na lang sa Sunday. Hanggang dito lang.